Pinalagaan ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ang ginawang deklarasyon ng Ombudsman na ang kanilang manong lungsod ang epicenter o pinagmulan ng korupsyon ng mga flood control project ng Pilipinas. Buwelta ng kongresista, dapat suriin ng Ombudsman ang lahat ng record ng DPWH at imbestigahan ang lahat ng taon, proyekto, pangalan, partido at administrasyong sangkot. Samantala, hamon pa rin ng mambabatas sa pamalaan na ilabas ang lahat ng ebidensya na mag-uugnay sa kanila kaugnay po dito sa akusasyon ng Ombudsman. Report mula kay TJ Mendoza. Pinatutsadahan ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ang pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla na epicenter raw ng flood control projects ang lungsod ng Davao. Sinabi yan ng Ombudsman nang sumalang ang kanyang opisina sa deliberasyon ng House Committee on Appropriations ngayong araw. Ang ecosystem of corruption po mabigat. Mahirap pong pasukin. Mahirap pong kumuha ng impormasyon. Marami hong taong hindi nagsasalita. Pero hindi ko kami tumitigil. Davao po yung ecosystem na aming tinutukoy. Buwelta riyan ni Congressman Paulo Duterte kung seryoso raw ang paghahanap ng katotohanan, dapat raw walang pinipiling taon, pangalan, partido o administrasyon. Dagdag pa ng kongresista, malaki pa rin ang tiwala niya sa Ombudsman. Yan ay bilang bantay ng kaban ng bayan. Kesa na raw wag itong padalos-dalos sa pagbibitiw ng salita. Hinamon pa ng kampo ng nakababatang Duterte ang anti-graft body na ilabas ang kumpletong records ng lahat ng taon, proyekto at pangalan ng wala umanong pinipili. Ani Duterte, parang ilang linggo na yata ang baha sa Luzon na hindi pa rin humuhupa. Mukhang mas malubha pa umano ang mga ito kaysa sa tinawag ng Ombudsman na flood control epicenter sa Davao. Pero paglilinaw ni Ombudsman Remulla, hindi pa raw siya umaabot sa konklusyong meron umanong korupsyon sa Davao. Iimbestigan pa raw yan ng kanyang opisina. I will not draw that conclusion immediately. Okay. Ito po yung pinag-aaralan namin kasi ang mahalaga po, makita namin ang ebidensya sa ground, Your Honor. Ani Remulla, sa Davao raw kasi nabuhos ang malaking pondong pumasok na nakalaan sa flood control noon. Sinusubukan rin ng Net25 News na kunin ang pahayag ng DPWH kaugnay sa mga datos ng flood control projects at ang budget rito ng Davao bago ang administrasyong Marcos. Samantala, humihingi ng karagdagang budget ang anti-graft body para makapag-hire ng karagdagang marshals at para masiguro ang mas ligtas na office space sa mga nag-iimbestiga ng multi-billion corruption scandal na kinasasangkutan ng mga opisyal ng gobyerno at ng mga kontraktor. Gagawa rin ng komite ang Ombudsman na tututok raw sa kung papaano ginagasta ng gobyerno ang panukalang budget. Lusot naman agad ang hiling ng Ombudsman na 7.23 billion pesos na halaga ng kanilang budget para sa susunod na taon. Mas malaki yan kaysa sa 6.42 billion pesos na budget nila ngayong taon. TJ Mendoza, para sa mata ng Agila. Matatag, matapak, matapat.